Kung artifacts at artifacts din lang ang pag-uusapan ng mga sinusuri ng mga tao sa buong mundo, may tatalo pa ba sa The Shroud of Turin? They believe it as the very first artifact of Jesus Christ. Pero may malaki pong problema. Dahil sa science, technology, and all that, sinuri ng mabuti ang shroud kumpara noong pagsusuri noong araw. Okay? At itong August 3, 2025, naglabas po ng pahayag ang mga bagong nagsuri nito na ito raw po ay nanggaling sa isang sculpture. Parang sculpture, hindi po raw siya yung talagang galing sa binalot na tao. Galing po siya sa ibinalot na sculpture na anyong tao. Parang lumalabas na parang, ang tawag dito? Yung parang rebulto na malaki na binalot tapos parang ganon. Parang intended daw yata na manlinlang or something. Pero, syempre, ganun pa man po. Iba't iba na po ang naging pahayag dito. Ang pinakamalaking pahayag po nila rito ay noong 1978. Okay. At noong 1978 po, ito po ay inaral po nila at ito po ay sinabi ng ilan na authentic, no? Pero nung 80s, I think 1988 po, ito po ay kanila pong binawi at sinabing ito po ay fake na naman. Tapos, nung 90s, totoo na naman daw. Kasi ito pong Shroud of Turin na ito ay marami pong ginawang kagilagilalas, no? Kung titignan po natin. Kasi nung kinunan daw ng litrato yung shroud, okay? Yung shroud, kumot po yon, no? Kumot na nagtataglay ng form na anyo ng taong matangkad na tao. Tapos, kung titignan mo mabuti, may mga butas ang kamay, merong putong ng koronang tinik. Sino po ba ang ipinako sa krus na ganyan ng itsura? Si Jesus Christ, hindi po ba? Siya lang po yung tipong ganyan. Picture of a crucified man na patay na. Ayun po. Ang nangyari po nito, kumot lang po siya. Tapos nung kunan po siya ng nauso na yung photography, naging positive bigla yung itsura imbis na maging negative. Naging positive yung itsura dito sa, anong tawag dito? Ayan, yung picture po na nakikita po nyo. Yan po ang lumabas ngayon ng kinunan ng litrato. Kaya ever since noon, bine-venerate na po nila ang Shroud of Turin as the very first artifact of Jesus Christ. Ayan po ang sinasabi po nila dati. Pero sa Bible po kasi, hindi mo na kailangan pang makakita ng mga ganyan upang ikaw ay maniwala. Naalala niyo si Tomas? Sabi niya, hanggat hindi ko siya nakikita, hindi ako maniniwala. And then, nung nagpakita ng Panginoon sa kanya, Tomas, halika nga dito. Idaiti mo ang kamay mo dito sa aking tagiliran at idaiti mo rin dito sa aking mga palad, sa mga kamay ko. Sabi ni Tomas, My Lord and my God, Panginoon ko at Diyos ko. Isa sa pinakamagandang confession sa Bible, sa New Testament. Yung pagka-Diyos ni Jesucristo, kanya pong binanggit. Hindi niya nirebuke si Thomas. Thomas, hindi ako Diyos, lumayo ka. No. Bagkus sinabi ni Jesus, naniniwala ka na ba ngayon sa akin sapagkat nakita mo na ako? Ito yung sinabi ni Jesus, striking. Mapalad ang mga hindi nakakita sa akin, subalit naniniwala sa akin. So napakaganda noon. Isang statement yon na applicable din po sa ating mga Kristiyano ngayon. Kahit hindi pa natin siya nakikita, naniniwala tayo na yung mga sitwasyon natin sa buhay, siya na ang gumagawa, siya na ang bahala. Okay? Na ito po ay kanyang inaalagaan, prinoprotektahan. Okay? So ang Shroud of Turin po ang isa sa maituturing natin na ang mga tao ay naghahanap talaga ng to see is to believe attitude. Okay? Kaya marapat lang po na siguro, tignan po natin, ano po ang pinagmula ng Shroud of Turin? Okay, the Shroud of Turin is a 14-foot, 14-foot, linen cloth bearing a faint, full body image of a crucified man, which millions of Christians believe is the burial shroud of Jesus Christ. Okay? Una po itong nag-appear, okay, sa Europe noong 14th century. Ang origin po nito ay naka-date po sa Middle Ages, no? Tingnan niyo yung date, 1260 to 1390. Doon daw yung original na
sa pinaniniwalaan na gawa itong Shroud of Turin na ito. So fake pong talaga kung titignan nyo. Doon lang po nag-originate eh. Di ba? Doon lang po parang ano. Noong 1989, ito po ay kanila pong kinarbon dating test. Di ba? Though some researchers dispute these results due to potential sample contamination. O kasi pag nagkaroon na po ng contamination, magugulo po yung investigation dito po sa Shroud of Turin. Kasi yung authenticity ng cloth, mahahaluan, no? Kaya, tingnan nyo, the exact nature of the image and how it was imprinted on the fabric remains a mystery, with scientific studies exploring various theories but no conclusive answer yet established. Alam niyo, ito kung mag-aaral kayo ng mga archaeologists, sa mga archaeology, according to them, anong tawag dito? Ang standard na height ng mga tao noong araw, 14 foot po yung shroud. Pero yung pong tao dito po na sinukat po nila, nasa 6-footer eh. Sabi nila nasa 6'2", yung height ng tao na nandito sa shroud. 6'2", ganun katangkad. Pero ayon sa mga researcher, mga archaeologists talaga from the Bible, nung panahon ni Jesus Christ, ang standard height ng isang male, 5'5" to 5'6". O 5'4" to 5'6" kanila. Pero most likely raw si Jesus nasa 5'5" ang height during that time according to them. Although wala po nakakita sa atin. Standard na po sa kanila yung 5'5" sa mga lalaki. Sa mga babae po, standard na height 5'3". Ayan po ang sabi po nila dati. Ewan ko nga po ba may pagkakaiba po yung mga heights ng mga tao nung araw at saka ngayon. Hindi ko po maintindihan din po yon. Pero yan po ang sabi ng mga archaeologists, ng mga dati pong nakakahukay ng mga labi ng mga tao, no, during that time. At isa pa pong maganda po rito na makikita po natin ay ang katotohanan na si Jesus Christ po talaga, hindi niya intended na makita siya. Makikita po natin siya sa araw ng rapture. Pero yung dito, hindi siya nag-intended na maimbento agad ang camera during that time kasi sasambahin po ng mga tao yan. Ayaw niyang sambahin ang ibang mga bagay rather than Him. Okay? Aagaw ng atensyon. Idolatry. Likas sa puso ng taong idolatry. So, yun lang po masasabi ko tungkol dito. So, lantaran kong sasabihin, is the Shroud of Turin authentic? Nope. Hindi. Hindi po. Hindi natin kailangan yan para maniwala tayo kay Kristo. Tandaan niyo yung mga sinabi niya, blessed are those who believe in me, even those without seeing me. God bless po.